Brother. Good morning po. Bro, Sir, good morning po. good morning. Saan ang LTO dito? Ito na po mismo, sir. Yung nandun saan. Alin? Dito po. May dala kang ORCR mo, yung Xerox. Meron po. Saka yung resibo ng binayaran mo. Yung resibo ko, sir, ano lang, soft copy lang po yung... Hindi bale. Ito po yung... Sir, pwede ba magpa-picture, sir? Idol po to si sir. Thank you po, sir. Nakahuli kami, sir. Anong violation? Di bale, mapera ka naman. Dito na, dito na. Good morning. Andyan ang chip nyo. Nahuli ka dahil Ginamit yung ko motorsiklo mo nakarehistro na may sidecar. Yes po. Pero walang sidecar. Walang sidecar ko pong ginamit. Ang inilagay sa ticket, Yung nilagay po sa ticket, illegal body design upon apprehensive. Yan po. yan. Yan po. Na nilagay nila sa... Illegal change body body design. design. Halika, brother. Good morning. Good morning. Chief, good morning. Kasi po yung team natin, yung team sa TPO. Okay na yun. Sa team sa TPO. Balik kita ulit. Chief, good morning. Good morning, sir. Good morning po, Congressman. Hinuli siya ng enforcer mo eh. Kilala mo yung perma na yan? Yes, sir. Ano po ba ang problema natin dito, sir? Ano ba ang legal change body design? Ano po ba yung nasa CR natin sa yung actual natin? Tama yung pagkahuli. Okay. Kasi yung motorsiklo niya nakarehistro With sidecar. with sidecar. Okay. Pero nung imaneho niya, walang sidecar. Walang sidecar na po. Hindi, tamang apprehension. Okay, tama po. Okay. Ilabas mo yung resibo na siningil sa'yo ng LTO. Yan po. Improper registration. Yung talaga to siya, ano eh, improper registration. Pag improper registration natin, 1,000. By the way, Hepe, Ay, pwede bang patayin mo muna yan? yes, sir. By the way, Hepe, wala naman personal issue to, no? Sige po. Recorded tayo for public interest, public awareness. Sige po. Galing ako ng Cavite. Ang layo ko dito, 350 kilometers, 8 hours. Dahil ang rehistro niya ay With sidecar. with sidecar, Tapos minaneho niya, walang sidecar. Yung sidecar. Lalabas po yun. Eh, siyempre, iba ng registro nun. Unregistered na, improper registration na yun. So, kasi dapat, pinarehistro mo yung... Magkano dapat multa niya? 10,000 yun, sir, improper na kasi yun. May problema. Yun. Yung kasi sir na, no, yung improper yung illegal change body design kasi yung sinasabi natin improper registration. Iba kasi yun doon sa sakyan. Hindi, magkano ang multa niya? Lalabas kasi sir, improper registration, that is 10,000. Pwedeng ipakita mo yung basis natin.
with us, sir. Chinards ninyo ng 10,000 dahil improper registration. Yes, sir. Mm. Sandali lang po, sir. Kinito lang po natin. Kaya ang inilagay dito, unregistered motor vehicle. Hepe, ilang taong ka ng chief dito, district? Ano na po ako, sir? Since 2000, ano po? 2016 po. 16. Bali, 8 years, no? Saan ka dati? Dito na ako, sir. Pumunta ka na nga dito. Oo nga. Alam mo, Tagay. pumunta ako dito, hindi kita kasama. Yes, ma'am. Dahil yung hinuli niyang tao niya, hindi ko matanda kung loud pipe or modified muffler. Yes, ma'am. Loud pipe. Pinatest ko sa ibang PMBIC, pasado. Kaya tinakbo namin ni Brother Jerry from Cavite. So pangalawa ko nang punta ito. Pumunta kami dito kasi imagine, Brother Matt, anong hanap buhay mo, kapatid? Dicer po. Hmm? Promo dicer. Promo dicer, magkano araw mo? 395. 395. 10,000. Magmumulta ng 10,000. Actually, kung nakapagmulta na po siya, nagbayad. Nagbayad ka na, ano? Nagbayad na po. Kasi in-advise po ako ni Sir Jervin na Hindi, tama yun kasi kasi yung lisensya ko rin po yung 3 days lang yung authorized yung Opo. ticket mo. Tapos So lumampas kung pa 3 kasi. days, after noon, driving without license ka, lala ang problema mo. Opo. Mas malaki. Kung magko-contest ka naman, hindi natin pinayaw mag-contest kasi hindi naman natin siya inahamak. Baka hindi niya kaya na mag-contest. Ang nakalagay dito, Hepe, unregistered vehicle. Ito po, sir. This includes driving with an improperly registered motor vehicle. Paano nga naging improper? O kasi nga, sir, with sidecar siya. Tapos yung denied niya, sir, without sidecar na yun, tinanggal niya yung sidecar. So, improper na yun. Hindi. Pag sinabi mong improper, you are referring to registration, not motor vehicle. Ang pinag-uusapan natin, motor vehicle. Motor vehicle. Siya ay nakarehistro na may sidecar. Ginamit niya, walang sidecar. So may violation siya doon. Papasok yon doon sa illegal change body design, which is, ang multa noon, Brother Matt, 5,000 pesos. Hindi pinag-uusapan doon, Brother Hepe, doon sa sasakyan niya, hindi pinag-uusapan yung improper registration. Kasi kung sasabihin mong improper registration, still, ang tatamaan LTO kasi hindi naman siya nagre-rehistro. Papel yung binabanggit mo, Hepe. And very clear dito sa system, ang ibinigay, unregistered vehicle. Pero kung babalikan mo yung rehistro niya, dito kasi sa Jawa kasi, sir, driving unregistered motor vehicle, this includes driving with an improperly registered paano nga motor naging vehicle. improper? Naging improper siya, sir, kasi nga po, yun ang nangyayari dyan. With sidecar ang registration niya, pagkatapos ngayon, tinanggal niya yung sidecar, yung minaman niya, without sidecar na siya. Tinanggal niya, kaya may violation siyang 5,000. Kasi yun din ang interpretation ng Pero yung Opo. re-respetuhin kita, pero magpapile kami ng complaint against you, not your enforcer. Kasi, base doon sa ticket, illegal change body design. Kung pinatawan ninyo siya ng multang 5,000, wala tayong pag-uusapan. So, lumalabas, Hepe, tama yung pagkatiket ng enforcer. Ang problema, yung implementation mo in terms of charging ng fines and penalties, may problema. Baka pwede naman natin, sir, ano po, siguro i-refer sa regional office yan. Ay, di, kasi talagang Opo. Para magpapile kami ng complaint kasi
Paulit-ulit na lang eh. Nabanggit mo nga, padalwa ko ng punta dito. Yung sa una po sir, yung sa ano? O ito, meron ako. Walang signal dito eh. Ano? Pwede ba sa labas tayo? Walang signal eh. Illegal change body design siya. Kasi, nakarehistro siya na may sidecar. Pero ginamit niyang walang sidecar. Kaya papasok yun sa illegal change body design. Parang truck. Meron siyang carrier, tinanggal mo. Yes, sir. Binago mo. Pero hepe, pag sinabi mong improper registration, lalabas, wala pa rin siyang kasalanan. Dahil hindi naman siya ang nag-i-encode. Ngayon, nagsadya kami dito para malinawan ko yung Yung sumbong. po ang interpretation namin po, sir. So ngayon, kung halimbawa di pwede mo naman na i-contest yun. At Magpapile kami ng kasi kawawa yung mga katulad niya. 10,000 binayaran niya, brother. Yes, po. Jerry, ang sinasabi ni Hepe, improper registration. Improperly registered po siya. Oh, improperly registered. Tama yung pagkahuli sa kanya ng enforcer. Hepe, ang motorsiklo nakarehistro na may sidecar sa rehistro. Minaneho ni rider without sidecar. Tinikitan siya ng enforcer ng illegal change body design. Tama, di ba? Ang multa, 5,000 pesos. Tama? Okay, sige. Thank you. Ardi, good morning. Ardi, nandiyan ka ba sa office mo? Ay, sige. With all due respect, patawagin mo nga RD sa akin ang chief ng operation ng Region 5 LTO. Hihintayin ko po. Kasi meron ditong rider, hinuli ng enforcer ng LTO Pamplona. Tama ang pagkahuli ng enforcer, yung motorsiklo nakarehistro with sidecar. Ginamit ni rider, walang sidecar. So, hinuli siya ng enforcer. Ang nakalagay sa ticket, illegal change body design. Tama ang huli. May multa na 5,000. Ang problema nito, RD, pinagmulta ng LTO Pamplona, Camarines Sur ng 10,000 kasi improperly registered vehicle daw yon. Sabi ko, walang ganon. 10,000 ang siningil sa kanya. Bayad na. Patawagin nyo nga po dito sa akin. Okay. Thank you, RD. No Okay, thank you. sige. Thank you. Sorry po. Boss, manager, amo, commander, lahat na. Good morning. Tigil mo yung pagkain mo, amo. Sige. Baka naman mali ako, kaya gusto kong magtanong din sa magaling. Kwento ko ng maikli sa'yo, kumakain ka eh. Okay. Chief, merong rider ang rehistro ng kanyang motorsiklo with sidecar. Minaneho niya, walang sidecar. Nahuli ng enforcer, illegal change body design. Tama, ano? Yes. Ang multa dapat niya 5,000, tama? Tama. Dito sa Pamplona LTO, pinagmulta siya ng
10,000 improperly registered vehicle according to their chief. Yes, eksakto. Pareho tayo at saka yung isa kong kaibigan chief na tinawagan. Eh kaya ako'y tumawag sa'yo, baka meron kang nabasa na hindi ko nababasa eh. Yes. Oo, sige. Patuloy mo yung pagkain mo at magpakaligaya ka. Ay, hindi ka nag-invite magtanghalian, ha? Ay, masarap yan. Sampalok? Paano? Ay, one time naman, mag-imbita ka. Ano ka ba? Sige, salamat, Hepe. Okay. Chief, 2 district officer itong kausap ko. Ganito lang, sir. At maliban dyan, kaya ako'y tumawag sa iba. Yes, sir. Baka naman ako nagkakamali at meron kang nabasa, Hepe, na hindi ko nababasa. Actually po kung ganito yan, yan na po talaga naging interpretation namin. Ibig sabihin, maraming mapiperwisyo sa area mo. Brother Jerry, pag sinabing improperly registered vehicle, hindi kasalanan ng motorista yon. LTO pa rin po. LTO ang tatamaan doon. Yes po. At hindi nila gagawin yon. Mismo po. Pinagbibigyan natin ng mga tuwiran, baka tama siya. Mahirap naman na ipipilit natin yung atin. Yes po. Ako naman, hindi employee or hindi naman ako appointed official ng LTO. Mahirap naman na sabihin ko na ako talaga ang tama. Yes po. Kaya 2 chief ng distrito ng LTO tinawagan ko. Baka mali ako. No? Yes po. Baka bro Jerry, meron tayong hindi nabasa ni chief. Ay sabi ni chief, ganun talaga ang kanilang implementation dito. Ibig sabihin, hindi lang ito ang nabiktima. Good afternoon, RD. Tumawag na ako sa alam kong pinakamagaling na RD. Baka naman nagkakamali ako, kaya gusto kong mag-clarify sa talagang mas magaling sa akin. RD, ang rehistro ng motorsiklo ni Rider with sidecar. Minaneho niya, walang sidecar. Nahuli siya ng enforcer ng LTO, ang inilagay illegal change body design. Tama ang pagkahuli, ano po? At ang multa po nito ay 5,000, tama ano po? Yes. Kasi meron district officer ng LTO, i-justify na kaya daw siningilan ng 10,000 improperly registered vehicle. Yes. RD, kapag ka ganun ang chinarge, di hindi kasalanan ng motorista, kasalanan ng LTO personnel concerned. Tama po ba? RD, mahirap mag-pretend na alam ko lahat. Yung maging tanga ka isang araw, okay na yon. At pretending ka na alam mo lahat. Alam kong busy ka. Maraming salamat po, RD. Yes, sir. 3 ang kausap ko, Hepe. 2 district officers, Yes po. isang RD. Hindi ko na ginulo yung RD ng Region 5 dahil nakalib. 2 district officers, isang RD at ako. At itong mga kasama ko, matagal na sa advokasya.
O ikaw, anong opinion mo? Pag nagkamali kayo, anong gagawin nyo? Ganito na lang po sir, siguro advice ko na lang ganito po. Kasi yan ang interpretation ng dito sa amin sa Region 5. Ang gawin na lang po natin sir. Kapatid, siguro- huwag mong sabing sa Region 5. Kasi, Kasi unfair sa ibang LTO district officers ng Region 5, even sa headquarters. Kasi matagal na tayo sa advocacy, Brother Jerry. This is the first time na nangyari yan. Yung first time na sabi mo, nagkaharap na tayo sa Mapler yun eh. Oh. Eh ito, pangalawang pangyayari na. Siguro maganda, brother, mag-review ka. Mag-seminar ka sa LTO. Kasi kawa-awa. Biruin mo, magbayad ng 10,000. Ang kinikita niya, brother, 350 pesos a day. 395 po. 395. Sabihin mo na lang na 300 pesos panggastos yung 95. Di kulang pa yung isang buwan yan sweldo. Kulang. Kasi 300 times 30, that is 9,000. Ay may day off siya ng Sabado or Linggo. Kulang pa yung isang buwan yan sweldo, hepe. Eh, kawawa. Ay katulad ng nasabi mo, ganyan talagang implementation ninyo. ganito. Hindi pwede yung ganon. Kawawa. Sige po. Kung isipin mo, Sige. oh, Yan pati ako, kawawa. ganito na lang. Pati itong mga kasama ko, tumakbo kami. 350 kilometers. Sorry. Puyat kami. Tumulog lang kami ng 2 oras kasi kailangan ka naming makausap. Tumakbo kami ng 350 kilometers, 8 hours. Hindi naman kasi, Brother Jerry, hindi na namin practice, hepe, yung tawag-tawag. Baka pag tumawag ako sa'yo, maging interpretation mo, binabara ko kita eh. Meron pa nga tayong pupuntahang LTO sa Visayas Region. Ang sabi ba't daw ako nakikialam? Di daw naman ako LTO. Ay, ako nung nasa military service, nasa police service, hanggang sa nag-retire ako, hepe, pag mali ang huli, pakialamero talaga ako. At ito, paglilinaw, hepe, hindi ito trabaho ng congressman. Ginagawa ko lang, kasi dati ko nang ginagawa, at alam ng Diyos, kaya ako tumakbo sa politika para sa ganitong problema. Kasi, Brother Jerry, kung wala tayo sa posisyon, wala na, kawawa ka na lang, magdasal ka na lang, hanggang doon na lang maipahin natin. Pasensya ka na lang. Pero dahil ikaw ay kawaawa, Brother Jerry, kunin mo yung cheque ko. Brother. Bibigyan kita ng cheque. At may hindi ko lang alam kung may pondo ito, Brother Jerry. Mark, Carlo. Sulatan mo. Tupeng, halika, talikod ka, dali. Teka pala, dapat pala maayos ang usapan natin. Di ba may paglabag ka? Meron po. Ang multa ay 5,000. 5,000 po. O, di ipagpalumagay natin na dapat kang magbayad ng 5,000. Opo. Tama po. Kaya ang bibigay ko sa'yo, Opo. 5,000. Tama po. Tama. Opo. Kasi kung tama ang ginawa ng LTO, Hindi naman po ako tatawag sa inyo. 5,000 ang Opo. babayaran mo. Opo. At hindi ka tatawag Hindi sa po. akin. Hindi po. Mabuti ito, marunong. Kung hindi ka marunong, di ang tawag sa'yo, sorry. Sorry. Sulatan mo, 5,000 pesos, cash. Pero parang may pera pa ako dito. Paano naman? Contribution ako, boss. Bawa natin. 1, 2, 3,
4, 5. Huwag nang cheque. Exacto. Swerte ka. At may ATM si Brother Jerry. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Alam mo kung bakit binayaran ko yung mali na pagkasingil sa'yo? Bakit, sir? Pag naipasok sa kaban ng bayan, hindi katulad yan sa karinderya, nagkamali ang kahera, withdraw, tapos gawa report. 1 year, 2 years, bago mapabalik sa'yo. Pag napabalik sa'yo, maalala mo naman kami. No? Okay? Apo. Yung motor mo na dapat may sidecar, wag mo nang gagamitin. Hindi po talaga yung ginagamit, sir. Kasi kakakuha ko lang nun, sir, hulugan din po yun. Second hand din po kasi yun. Kaya nung kinuha ko, sir, pinasukatan ko po ng sidecar. Nagkataon lang po na bumili ako ng pyesa nung ginagamit kong single talaga. Kaya lang nahuli ako. Kaya Tanggap mo na nagkamali ka? Opo, tanggap ko po. Kaya po nung pagbigay po sa akin ng ticket, pumunta po ako dito. Tapos sabi po sa akin is 5,000 nga yung ticket, yung babayaran. So umalis po ako kasi naghanap po ako ng pera. Tapos nung Monday po, pagbalik ko, ang sinasabi na sa akin is 10,000 na. Kaya doon po ako tumawag na sa inyo. Hepe, ganito na lang, no? Yes, sir. Bilang hepe, may tinatawag tayo na command responsibility. Kung ang problema nito, iba baligtad tama ang pagkahuli ng tao mo, mali ang implementation mo. At ikaw na rin nakabanggit, padalawang beses na tayo nagkaharap. So kung sa ngalan ng public service, this is the second offense na. Ngayon, ayaw ko naman na palakihin ang problema mo. Ipagtitiwala kita sa LTO. Salamat, sir. Thank you so much. Doon ka magpaliwanag kay RD or kay... Salamat po. At ang hiling ko lang sa'yo, mag-aral ka, mag-seminar ka. Kasi sa third offense, ako na mismo magsasampa ng kaso sa'yo. Sige po, sir. Walang Thank you, personal. Salamat, Gusto ko lang protektahan yung maliliit nating kababayan. sir. Sige po, sir. No? At i-correct mo, basahin mo lahat. Kasi whether maliit o malaking offense na magagawa mo sa mga kapatid nating motorista, hindi ko kayang palampasin kasi wala tayong pinagsamahang may atraso ka sa akin, hindi tayo nagkaroon ng pag-aaway o ano paman, hindi kita personal nakilala, hindi mo rin ako personal nakilala, kaya walang dahilan para sasabihin natin na may personal ako. Pinuntahan lang namin ikaw para maganda yung pag-uusap na talagang may problema sa level mo. Kasi pag sinuri natin, tama yung enforcer mo Pagdating sa'yo, implementation, mali na Hopefully, this is the last incident na mali ang magiging implementation ninyo. Actually, Hepe, kung ang gusto ko lang, tulungan siya. Padala na lang akong pera. Tapos, gawa ako ng letter sa RD, paimbestigahan kita. Bahala na kayong magmekos-mekos. Thank you po, Congressman. Salamat po sa magandang lalaki ka tapatan mo ng gandang trabaho. Hepe, kawawa yung katulad nito. No? Kawawa. Kaya kami nag-abala Salamat po sa consideration, Congressman. Sana last na to Yes, Congressman. Sige. Thank you. Salamat po. Maraming salamat. Absolto ka na sa gastos Salamat, sir. Oo. Okay. Opo. Sige. Salamat po. Absent ka ba ngayon? Opo. Magkano sweldo mo? 395. Parang gusto ko pang dagdagan to Pautang ako. Pwede ba ang discount? Hindi, wag ka nang matanong. Utang na nga. 500 na lang. Oo. Thank you, sir. Kasi 390 lang kaya. Ba't parang galit ako? Sige na. Salamat po. Okay. Opo, salamat po. Chief, salamat po. Pagkain namin. Okay, sige, Hepe. Thank you po. Opo. Pakiayos Kasi talagang... Don't tell me na dito sa Region 5 kasi hindi totoo yun. Sige sir, i-discuss ko po. Ikaw lang. Sige sir, discuss ko po yan. Oo. Discuss ko po sa kanila yan. Picture tayo. 1, 2, 3, go. Okay na.
Sige. Thank you so much. Okay. Salamat po. Hindi na ako babalik sa office mo. At nagpa-flashback sa akin yung lagi akong pumupunta sa'yo. Pumunta kami ni Brother Jerry doon sa Muffler. Hinuli na enforcer niya. Ang ginawa ko, pinatest natin sa PMBIC, pasado. Kasi pag technical issue na, Brother Matt, hindi na pwede ang kwento. Actually, sir, actually po, sir, nung nahuli namin yun, discuss ko to sa inyo at nag-agree ka naman noon at natatandaan niyo po. Nung nahuli namin yun, dinala namin po sa PMBIC. At tapos, bagsak talaga yun. Kaya, Alam mo ba, inimbestigahan kong PMBIC? Ito mismo. Ipapaliwanag ko para hindi ka nalilito. Kunwari, hinuli siya ng enforcer mo at parang complaining. Pinatest mo sa PMBIC nyo. Pinabura ng PMBIC nyo yung enforcer ninyo. Ibinagsak si rider. Alam mo ba kung bakit? Pinabura ng enforcer namin. Pinabura ng PMBIC yung panghuhuli ng inyong enforcer against the rider. Alam mo kung bakit? Binuksan niya eh. Alam mo ba kung bakit? Siyempre, yung PMBIC makikisama sa inyo. Ibinagsak. Anong basehan ko na ibinagsak? Nag-imbestiga tayo dyan, Brother Jerry. Kung ang maximum RPM ay 1.5, halimbawa, pwedeng i-type ng operator ng machine 4,500 RPM. Kaya, pupersahin niya yon. Pag hinabol niya yon, babagsak sa emission test. Na-find out ko yan. Kayang isabutahe. Kaya dapat mabantayang mabuti yan. Pero yan, babantayan ko. May diskarte dyan na hindi ko sasabihin sa inyo. Siyempre, sikreto. Binanggit ko na dahil akala ni Hepe, tama yung pagkahuli. Kasi tinest nung PMBIC nyo. Diba, bagsak. Pinatest ko sa iba. Pasado. Hindi ka nakatanggi. Dahil parehong accredited. Pero ngayon ko na binanggit sa'yo, pwedeng isabutahe ang motorista. Pero yan, hindi nila pwedeng gawin yan kasi babantayan natin. Okay? Thank you. Salamat. Sige, at may lakad pa kami. Thank you. Salamat. Okay. Okay ka na? Okay. Thank you. Ano, picture? Sa puso na lang. Tapos ma-selfie tayo. Yun. Yung sticker ko may ano. Hindi tatala, brother. Akbayan mo, brother. 1, 2, 3. Kaya. 1, 2, 3. Layo pa ng biyahe mo ko ka. Thank you po. Hindi ka pa ng Cavite ah. Yung palang RD na kaibigan ko, walang babayaran sa akin. Wala ko. Hindi bali, tatawagan uli natin. Sige brother, no problem. Thank you sir. 1, 2, 3 times up, brother. Dikit-dikit ka naman, sir. 1, 2, 3, go. Okay. Thank you sir. Thank you po. Yan po, brother. Thank you sir. Kayo na dalawa. Oo. Kang, meron din po. 1, 2, 3 times up, brother. Yan. May bayad na yan. 1, 2, 3. Thank you po. Sige. Sir, ako yung nakausap mo dati po eh. Ganun ba? Times up po, kuya. Thank you po. Yes, kuya. Idol kita. Ay, thank you po. Anong nilalakad mo, kuya? Nahuli kami yung... Ano daw violation? Ay, tama yan, mahuli kayo. Sir po, sir. Akbe mo. Tama lang, mahuli ka. Idol ko na to. Buti, nahuli ka. Ano, madam, para matuto, mahalaga ang seatbelt. Pero kung handa nang mamatay, huwag mag-seatbelt. Sige, madam. 1, 2, 3. Times up, kuya. Thank you. Thank you po. Thank you. Hello, sis. Ladies first. Sabay na po kami. Ay, masama pala yun. Ay, Anong lakad niyo dyan? Okay pa, times up po. Times up. Paalala, kukuha ang student permit. Pag student permit dala mo, kailangan may angkas kang may lisensya. May lisensya ka. Non-pro. Pwede yun, non-professional or professional. At laging mag-helmet.
Kung hindi ako nagkakamali, substandard ang helmet mo. Tama po. Pumunta ka sa Cavite, bibigyan kita ng helmet. Gagastos ka ng 5,000, balik ang lugi ka. Huwag ka nang pumunta. Opo. Thank you, sir. Thank you po. Siyempre, ilan ang anak nyo? 3 po, all boys. Mahal mo, siyempre. O palitan mo na yung helmet, hindi siya. Nangiram na ako sa pito ko ng motor kasi malayo panaga pa po kami. O sige, mag-helmet ha. Opo. Tapos kapag nakatsinelas, ang rider, 2,000 ang multa. Bigyan mo ha. Ilan ang helmet yung dala? Dalawa. 2, palitan ng helmet. Apa. Kung medyo, siyempre, nagigipit tayo, Brother Matt, kung minsan, ang pinakasimpleng diskarte, ibenta mo ang motorsiklo, bili kang helmet. Wala na kung Safe yon, tama ano? Sigurado safe yon. Mas safe mag-commute na lang muna. Oo ha. Helmet naman kayo. Kasi ito, Brother Matt, Yes, ma'am. pag bumagsak ang rider, malamang basag to. Mas magandang helmet mo, dinadaya ka. wala pa yan sa sir, peso. Kaya nga, palit kayo ng helmet. Hindi, pa yung kapatid. Palitan nyo, ha? Opo. Ayaw ko kayong bigyan ng helmet kasi may inggit yung iba. Sige pa, sige. Di ba? O, nakikita ko naman sa forma ninyo eh. Kaya nyong bumili, ano? Matagal pa. O, sige. Sige Okay po. lang po. Thank you. Brother, Thank you ingat po. ha, ingat ha. Ingat po.